given that structural, ideological, systemic problem natin sa gobyerno, ano yung mga reasonable na pwedeng gawin ng presidente to in a way makapag-push ng substantive or substantial reform dun sa budget? Kasi maraming bumababoy sa within budget. the present limits of the political system. Yes. Oo. Unang-una, tingin ko, dapat talaga, aside from the process na sinabi ko na kailangan transparent yung BICAM, etc., kailangan very concrete yung prioritization natin. Sa akin talaga, education and health should be prioritized. Kitang-kita na yung gap sa kakulangan ng budget na ina-allocate natin sa education. But at the same time, the president has to sit down with local governments and really be on the same page with local officials. Ito yung responsibilidad nyo, mag-align tayo para ma-prioritize natin yung education. Kasi may crisis na tayo dyan. Second, wag na nating tanggalin lahat ng mga ayuda. Please, tanggalin na natin yan. Strengthen yung mga institutionalized social welfare programs like PhilHealth, like 4Ps, but all the others, remove them. Diba? I think the president has to set up a team that would rationalize social programs. Meaning, kailangan targeted yan, very specific, concrete, at merong malinaw na outcomes na ina-expect natin mangyari. Because we provide social assistance to Filipinos, not just yung mga sinasabi ni address inflation. Paano ma-address yung inflation sa pagbibigay ng ayuda, diba? Nagbubulahan tayo, nadinig lang nila, uy, inflation yung priority sa survey, sa election. Nagbibigay tayong ayuda para sa inflation. Nakakapamura ka diba? But then, when you design a social program, you have to make sure that there is an exit plan. Dahil ang goal mo, mawala sila sa kahirapan. But that's not how social programs are being designed. So the president should rationalize that. Kasi ang dami-dami natin ayuda sa iba't ibang ahensya. Nagsasayang tayo ng pera. Yung tatlong yun, pag nagawa, plus the major infrastructure, because we need to connect our island provinces. We need to bring the development outside Metro Manila to decongest Metro Manila para mangyari yung national living wage. Kasi hindi mo magagawa yan kung walang same components ng infrastructure development outside Metro Manila, kuryente, tubig, energy. Hindi mangyari yung national living wage Yun lang. Yung sinasabi ni Shelo, Christian, very doable yun. Dahil ang limit mo kasi 3 taon Diba? Very short term yan Maliban sa education, na medium term and long term, yung mga sinasabi niya, doable yon in 3 years. At ikalawa, may political value sa presidente. Dahil babango siya At medyo meron siyang lakas para labanan yung kanyang mga kaaway na gusto siyang ipa-assassinate, hindi lamang politically, kundi physically. So ibig sabihin, dapat makita niya na ito ay makakatulong sa kanya. No? Dahil siya yung presidente, ano magagawa mo? Unless gusto mo mag-revgov, no? Siya yung presidente for the next 3 years. Ano yung dapat niyang gawing reforma para makatulong sa mamamayan in this next 3 years? Pero ang gusto ko lang ilahad dito yung realidad ng proseso sa Kongreso. Kunwari, yung presidente, kailangan mo yung budget na maging maayos para ma-implement mo yung mga pinangako mong programa tsaka mga proyekto. So, kunwari, gusto mo magkaroon ng flagship project, something na maalala ka bilang Pangulo, dahil ikaw talaga yung nagsulong yan, paano magagawa yun kung yung budget na bababoy ng isang sangay ng gobyerno? So, ano yung pwedeng gawin ng presidente niya? Kasi napaka-powerful ng mga congressmen di ba? So, dun sa huling budget process, nakita natin, meron siyang konting vinito, pero that was a drop in the bucket. So, reasonably, anong pwedeng gawin ng presidente? Well, ako, halimbawa, nung panahon ni Pinoy, may mga ayudang binababa sa local governments, yung mga assistance, di ba? But it's in the form of a bottom-up budgeting. It became a matching program between the national and the local. Kung magbababa siya sa local, kailangan bigyan ng matching fund ng local And there's also involvement of the community. Yun yung tinatawag nating bottom-up budgeting. So kung hindi talaga maiwasan ang pag-epal at pag-participate ng mga politiko sa pag-identify ng mga projects, dagdagan natin ng component ng people participation at accountability kung paano ini-implement yung mga proyektong ito. Pero alam mo, actually, ito, sasagutin to dapat ni Sen Edu. Complicated yung budget ngayon kasi papasok yung impeachment ni VP Sara. O napasok na ba yun sa 2035 budget?
Pasok na yun sa 2025 budget kasi dapat masettle na yun this year. Kaya pag hindi mo napasa yung congressman, yari ka eh. Oh, hindi, Saka yung pero yung bahagi mga na yun. pondo na kailangan para pagalawin ang baso sa Senado dito sa impeachment, naka-incorporate na yan sa 2025 budget. Diba? Na maaaring hindi nailabas before the election. Kaya hindi nangyari yung impeachment before the election. So, nandyan pa yan sa budget. Tama ba, Sen Edu? Tama. Ikaw naman na magpaliwanag dyan. Nakaalat na ba yan? Tama, Ay yung tama. pwedeng gamitin? Pero At yung kwan dyan, yung kalahati ng labanan sa impeachment ay yung budget. Yan yung carrot. Pero kalahati din ng labanan dyan is the stick. Diba? Ano yung damage na pwedeng gawin sa iyo ng isang powerful president na nandyan pa for 3 years? At saka, Sen carrot and Edu, stick yan eh. diba, kahit na nasa GAA kung hindi maglabas ng SARO ang DBM, di lalabas yung pera mo. Diba? Kasi halimbawa, may mga items na nasa budget, hindi ko maalala ngayon nakalagay sa GAA, pero hindi lumalabas ang SARO, kaya hindi napupunta sa ahensya yung mga actual na pera nila. So that's how powerful the executive is kahit nasa GAA yan. Very powerful. Diba? So yung mga SARO na yan, napaka-influential niyan sa pagpapagalaw ng baso sa impeachment. Diba? But I guess the remaining years, 26, 27, medyo tahimik naman na yan. Pero paghahanda na rin yan sa 2028. So everything will become political. But I really hope that if the president wants to leave a legacy, may mga very, very concrete things na very, very urgent na kailangan gawin. So, kung sa contention man lang niya, kahit konti, yung health and education, sana wag niyang pabayaan. Actually, ang labanan ngayon, maliban sa impeachment, is will the president become an early lame duck? Paano dun papunta itong nangyari sa midterms? So, sinagot itong yes. niya na pagbabago ng narrative at messaging, itong ginagawa niya na cabinet revamp, no? At hopefully, isang reform package. Lahat ito ay nakatutok doon sa mapigilan na maging early lame duck president siya. Na crucial sa usapin ng impeachment. Yes. No? Magkaugnay yan eh. No? Kaya ganun yung labanan ngayon. Ang tanong ay, sapat ba yung kanyang ginawa in terms of form and substance? In terms of messaging at saka cabinet revamp? Dahil hindi ko pa nakikita yung reform package eh. Wala pa ako nakikita eh. No? Sa bagay, yung cabinet revamp pa, hindi pa kumpleto eh. Patsi-patsi pa eh. Parang, magtatanggal kami ng 4-5, o next week, magtatanggal uli kami ng 4-5, tapos next week, magtatanggal uli kami ng 4-5. Dapat yung purpose ng cabinet revamp is an overhaul, a reset. Di ba? Hindi patsi-patsi na binubuksan yung possibility ng pressure, counter-pressure mula sa interest groups, mula sa mga taipans. Sigurado ko, tonight hanggang Lunes, may mga naglalabi na ma-retain o mapalitan ang mga specific cabinet secretary or palitan ng tao nila. Classic regulatory capture. Correct. Dapat kasi talaga, nagsimula yan sa pag-identify ng priorities niya at kung anong gusto niyang gawin. Kasi parang bigla kang naglabas, nag-fire ka, nag-headhunt ka, pero wala kang TOR. Ano ba yung deliverables nila, di ba? And then sa akin, medyo simple yung sagot dyan eh. Kaya tayo walang direksyon eh, no? Kahit ilang revamp yung gawin. Kasi nga, eto yung presidente tumakbong walang plano. Yeah. Hindi siya prepared. So, hindi pwede nagkukumahog ka ngayon eh. Dahil, hindi, natanggap ako sa posisyon na in-applyan ko, magkukumahog ka ngayon. Ngayon tayo maghahanap ng direksyon, eh, sana hinanap natin yan ng simula. Kaya nga si Risa maagang nagsabi na bukas siya sa 2028. Para wala masabi na wala siyang plataforma. Diba? Tama naman yun. Tingin ko wala namang kasing masama sa pag-claim. At least sa pagiging bukas sa pagiging presidente. Dahil kapag nagpe-presidente ka, dapat nilalatag mo yung qualification mo, nilalatag mo yung agenda mo, yung hindi ka pa bebe. Diba? Papabebe ka or papakita. Sino yun? Cielo? Wala naman. Sinasabi ko lang, dapat walang masama sa pagiging decisive. Kung sa tingin mo, karapat-dapat kang maging presidente, in fact, dapat nilalatag mo why you deserve to be president. Diba?